Yan, isang magandang hapon sa inyo mga katropa. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay day 9 dito sa negosyo, backyard, babuyan natin. At same pa rin mga katropa yung pakain natin. 500 grams per day pa rin sa bawat isang baboy. Pero may napansin tayo mga katropa, unti-unti na talaga nilang nauubos ng buong buo na yung 500 grams. So, dapat siguro sa mga susunod na araw, magdagdag na tayo ng pakonti-konti. So, ito guys, kumakain na yung ating large white. Ayan, yung ating large white mga katropa ng Pigrolac. Talaga namang takam na takam siya sa pagkain mga katropa. And dito naman mga katropa sa kabila, tingnan naman natin yung bimig natin na landrace. Ayan. So, talagang pareha sila mga katropa na talagang takam na takam sa pagkain. Ayan. Nga mga katropa, nagbabago-bago na ang panahon. Ngayon, umuulan, umaambon, tapos biglang araw naman sa tanghali. So, gumagamit na tayo ngayon mga katropa ng Betracin Gold Probiotics. Ayan. So, ibig sabihin, ito yung ginagamit natin mga katropa kasi meron itong doxycycline, doxycycline, at thiamine, vitamin A, and probiotics mga katropa. Ito yung gamitin mga katropa sa mga baboy, lalong-lalo na kapag pabago-bago yung klima, tapos yung para maiwasan yung panlalamig ng mga alaga natin. Ayan. So, ito na yung landrace naman natin mga katropa. So, ang kinakain niya ay bimig, ayan, at ganadong-ganadong mga katropa sa pagkain. Dahil nga mga katropa, ito na yung ika 9 days natin, and ang pagkain natin is 500 grams per day. Yung feeds natin mga katropa is paubos na, and tamang-tama lang yun para bukas. And ibig sabihin nito, kailangan na natin bumili ng panibagong feeds para at least magtuloy-tuloy yung pakain sa ating mga alaga. So kanina nga mga katropa, ginawa natin yung plano natin para sa feeding plan para sa ating mga alagang baboy, and aabotin nga ng 120 days na pag-aalaga o higit pa. Tingnan natin kung base sa 120 days, kaya na ba mga katropa. So nag-survey tayo ng mga pakain sa ating mga alagang baboy, and kapag may mga discount mga katropa, kapag sako-sako, maganda rin talaga mga katropa na sako-sako yung binibili natin na pakain para at least makakuha tayo ng discount. Kasi halos sa bawat isang sako mga 100 to 150 pesos ang nadi-discount kumpara sa bibili ka ng tingi-tingi. So, para sa mga backyard mga katropa, medyo masasabi natin na malaking bagay na yun kasi nga kung 150 sa bawat sako, kung maramihan siguro yung alaga mo, talagang ramdam na ramdam mo pero suma total sa kabilang banda, sa bandang dulo mo, kasi kung magbebenta ka na ng baboy, doon mo talaga marirealize at doon mo yung value, yung discount na nakukuha mo sa bawat sako na pagbili. Imagine mga katropa, kung makakabili ka ng 4 na sako, so 400 to 600 pesos na yung discount mo. And ibig sabihin nito, maaaring equivalent yan ng ilang kilo ba? So ibig sabihin kung 150 or 160, di ba? 16 pa 16. Mga 4 na kilo kaagad yan sa live weight ng baboy na dagdag na sakita mo mga katropa. Ang equivalent yan is dapat 4 na kilo na live weight ng baboy. Kasi kung 160 o 150 yung bentahan ng baboy, so approximately mga 4 kilos na yan ang na-discount mo mga katropa. Sa ibig sabihin, yan ang dagdag na dapat sa profit mo kung sako-sako yung binibili mo na feeds mga katropa. And isang bagay din mga katropa, so update lang tayo based sa napagtanungan natin dyan sa bayan, sa Goa, ang pre-starter mga katropa ng Pigrolac, ang isang sako na 25 kilos is 1,483. Samantalang ang bimig naman 1,460. At sa starter naman mga katropa is 2,060.
at 1,978 naman sa BMIG. Sa grower, 1,965 and 1,770 naman sa BMIG. Sa finisher, 1,885 then 1,750 naman sa BMIG. Well, parang mas malaking discount mga katropa sa grower and sa finisher kumpara sa yung difference ng Pigrolac at saka ng BMIG mga katropa. So makikita natin yan mga katropa. Almost siguro mga parang 1, 7, 8, 9. Parang mga 190 ang difference nila sa grower mga katropa. And sa finisher naman is mga 135 mga katropa. And sa starter is halos mga less than 100 mga katropa. And mas pataas naman ang 23 pesos sa pre-starter. Well, yan yung mga pricing ngayon mga katropa. So matotal, etong susunod na batch ng pagbili natin ng feeds is bibili muna siguro tayo ng another 5 kilos para at least pumasok dun sa ika 60 days sa Pigrolac and 50 days naman sa BMIG. 50 days naman sa BMIG mga katropa. And bago tayo mag-start ng starter. So ibig sabihin nun, yung BMIG natin is pakakainin natin ng 250 to 500 kilos until mag-age group sila ng 50 days. Ayan. And yung pre-starter naman natin para sa Pigrolac is hanggang 60 days naman. Pero 500 to 750 grams mga katropa. So, ibig sabihin, days 50 and 60 days old from birth yun mga katropa. Kasi yung counting natin mga katropa, ang ginagamit kasi natin is yung from kinuha natin sila which is 35 days na nawalay and kinuha na natin sila galing sa itong baboyan. So matotal mga katropa, ibig sabihin na ito mga kung ngayon is 10 day natin plus 35 so 45, ibig sabihin mga another 10 days pa tayo magpapakain, mga 7 days to 10 days pa tayo magpapakain ng pre-starter mga katropa. Well, tingnan natin kung 5 kilograms na yung mauubos natin dyan. Saka tayo mag-i-starter which is bibili na tayo ng Pigrolac na 2,016 price and BMIG naman 1,978 na starter feeds. So, take note lang mga katropa ha, parehas na premium yung ginagamit natin dito sa ating baboyan. And gusto kasi nating makita and sa atin na mismo rin, gusto nating malaman ano kaya yung mangyayari sa alaga kong baboy na kahit backyard ako, trusted ko yung ipapakain ko na feed sa mga alaga. Kasi gusto kong makita kung paano yung nakikita ko sa ibang mga baboyan mga katropa. Gusto kong makita yon na kung gaano kalaki yung mga baboy nila, ano yung resulta sa pag-aalaga nila. Well, sabi nila pag BMIG and Pigrolac, sureball na magiging maganda ang paglaki ng mga alagang baboy. Yun yung gusto kong makita dito sa ginagawa kong mga katropa. And disclaimer lang din mga katropa, wala tayong sponsorship dito, hindi tayo binabayaran at hindi tayo pinupush na mag-vlog itong mga companies na to. So ito ay sariling atin bilang backyard and ay bilang hog raiser na rin. Gusto nating makita ang maramdaman sa ating baboyan na gaano ba ka-effective itong mga pakain sa baboy. Kasi 70 to 80% ng total gasto sa piggery business is galing sa pakain sa baboy. Ngayon, kung ang pinapakain ko sa baboy ay premium quality feeds and yung mga nangunguna, mga leader na talaga sa industry, then gusto ko sanang makita yung resulta after 120 days mga katropa. Yung magandang baboy, malaking baboy, and yung target na weight na sana gusto ko. 85 kilos to 110 kilos mga katropa. Ano kaya yung magiging resulta nito mga katropa after 120 days na pag-aalaga? So ngayon is day 9, meron na tayong 111 days to go mga katropa. So guys, basta ang lagi lang nating tandaan is always magplano tayo sa ating baboyan. Simulan natin yung plano sa feeding program. Wag muna nating i-estimate. Ito lang yung budget ko. I-estimate natin magkano ba ang magagastos mo bago mo tanungin magkano ba yung magagastos mo sa pagkain sa baboy is tanungin mo muna
gaano ba karami ang dapat kong ipakain, and saka natin planuhin kung magkano yung magagastos doon mga katropa. Tamang pagbabudget kasi mga katropa sa baboyan is ilista mo muna yung total na makukonsume ng mga alagang baboy, saka mo siya i-compute ilan ba yung kilo yung makakain sa grower, ilang kilo yung makakain sa pre-starter, sa finisher, sa starter, and saka mo computein mga katropa. Pwede mong computein by sako or pwede mong computein by per kilo or tingi-tingi. Nasa sayo na yan mga katropa. Kasi malaki yung difference kapag bibili ka ng tingi at bibili ka ng isang sakong pigs. Halos mga 100 to 150 rin yung difference niyan mga katropa na pwede mong ma-discount, and sa end ng pag-aalaga mo ng baboy, dun mo talaga mararamdaman na yung discount na nakuha mo sa pagbili mo ng sako-sako na pigs. So eto mga katropa, after mga ilang minutes, eto na yung natira sa pagkain. Ayan. Eto may Betracin Gold, etong inumin ng baboy, at eto naman dito sa bimig natin mga katropa. Sa ating mga magbababoy kasi mga katropa, kahit na backyard hog raiser tayo, importante na tinututukan pa rin natin yung baboyan natin kahit gaano tayo kabisi. Kasi sa negosyo ng pagbababoyan, buhay yung binabantayan mo, and kailangan madire-diretso ito kasi minsan magkasakit lang ng konti yung baboy, hindi mo na alam kung anong mangyayari the next day or the next few days. Kaya importante na kapag nakita natin pagbago ng panahon, meron na kaagad tayong mga precautionary na binibigay sa ating mga alaga. Kasi importante yan dahil hindi biro mga katropa, hindi tutunan na nilalaan ngayon sa negosyo ng pagbaboyan. And alam naman natin, mga 12K to 13K hanggang 14K siguro kung talagang ipo-full blast mo yung pag-aalaga ng baboy sa bawat isang baboy. Yan yung pupunan na ilalaan mo, and hindi naman ganun din kalakihan yung kinikita sa pag-aalaga ng baboy, lalong-lalo na sa presyuhan ngayon mga katropa. Basta lagi lang natin tandaan, ang pagbababoyan kasi passion yan, parang alkansya na nag-ipon ka. Pero dito kasi kung passion mo talaga mga katropa, masaya na mag-alaga ng baboy, and iba yung kasiyahan na nadudulot nito sa mga magbababoy. And alam ng mga hog raiser yan mga katropa. Kaya yung iba nga kahit masabihin nila na bumagsak yung presyohan ngayon dahil nga dito sa executive order na mag-aangkat ng maraming baboy, pork, karne sa ibang bansa, tuloy-tuloy pa rin yung mga katropa natin sa negosyo ng pagbababoyan. Yan ganyan naman din talaga mga katropa. Pero sa atin naman, walang sukuan, basta dire-diretso lang tayo sa pagnegosyo na to. Dahil yung industriya na to, malapit sa atin, and gusto natin mga katropa yung ginagawa natin. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan. Abangan nyo naman tomorrow yung bago nating update dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kapakit natin mga katropa.